Okay, magandang tanghali. Ngayon ay March 19. So kung mapapansin nyo, sobrang lakas ng hangin. Hindi ko lang alam kung bakit. Pero malakas ang hangin, maganda rin ang sikat ng araw. Mainit pero hindi gaanong mainit dahil nga malakas yung hangin. So ngayon, update ko lang kayo. So na-prepare na natin yan. So may timpla na yan ng Kiss Solution. Kiss Solution ginamit natin. So may 4 tayong setup dito. Meron tayong ililipat mamayang hapon na 60 dito sa taas. Tapos meron tayong tubig doon na naka-ready na rin doon sa kabila. 3 naman. So sabihin na nating 45 tsaka 60. 105 heads ang lilipat natin today. Pero kung kakayanin ko pa, makapag-setup pa ulit tayo para makompleto na natin yung 150. 150 yung kailangan kasi natin. So 3 pa. So baka magsisetup ulit ako ng ganito. Dito muna. Ayaw ko masyadong ilapit dito kasi dito talaga nanggagaling yung mga ibon. So ayan recently may tinapis na naman yung ibon. Pero inobserbahan natin yung regarding sa trips, mukhang wala na. So yung trips natin is nandun sa compost. So isa pa pala, kung makita nyo ang ating cucumber, nilinis ko na. So isa sa hinala natin dati is root issue, which is sa palagay ko totoo. So ito yung ugat. Yan. Papansin nyo, ito yung ugat. So yung mga brown na yan yung mga nandun sa pinakailalim ng tubig natin. So nabulok na sila. Yan yung kasagsagan ng sobrang init. Sobrang init nung panahon. Tapos itong mga white na to, ito yung nanggaling sa medyo taas. Kasi parang ang nangyari dun sa cucumber. So kung mapansin nyo, ito yung pinutulang ko. So dito sa bandang taas, may mga buhay pang ugat. Ayan. Yung mga buhay na ugat, nag-extend pa. Kaya nung last time, makakita nyo may mga flowers pa dito. Kasi buhay pa yung stem. So nag-regenerate pa siya ng ibang ugat niya, which is itong mga puti-puti. Ayan yung mga puti. Pero kasi kung aantayin ko pang mag-fully recover siya, matagal. So ginawa ko na lang is set up na lang tayo ng bago. At saka kaya kasi suminit ng sobra yung setup niya kasi nga yung styro natin hindi naman talaga siya yung enclosed na styro. Kaya yung susunod natin gagamitin ay itong styro na to. So enclosed na siya. So hopefully ma-solve niya yung issue natin regarding pag-init ng tubig. So masabi rin natin na primary issue nga is yung ugat, and probable cause nun is yung sobrang init na naranasan natin nung oras na mga yan. Parang 3 to 4 days yata, or sabi mo 1 week. Sobrang init talaga. At hindi natuyo yung dahon. Ang natuyo, ang nasira is yung ugat. Eh syempre, pag nasira na yung ugat mo, mamamatay na rin yung halaman. Pero nakita nyo rin naman, may mga puti pang ugat. Yun yung recovery. Nakita nyo na unti-unti pa siyang nabubuhay. Pero kasi hindi na siya parang optimal na alagaan pa. So magtatanim lang tayo panibago. So maliban dyan, ito yung natin. Marigold, yan, marigold and marigold. So hindi ko sure kung kita dito. Ayun. Nakita nyo yun, no? Dati walang styro yun eh. 3 lang yan kasi yung pinapatungan ko dito na 1.5 liters na mga case, nilipat ko na doon 6 na piraso lang yon. So yun lang yung pwede nating mai-set up doon. Pero susunod, yung sinasabi ko magkakaroon pa tayo ng ibang gulay like petsa and mustasa, tatrabahuhin natin yon. Pero kailangan ko lang obserbahan muna to, kaya ayaw ko muna mag-transfer ng masyadong marami dito. Siguro unti-unti lang muna. Tomorrow siguro yung 3 pa, pero kailangan makapag-setup na ako ng 3 dito. Meron naman tayong styro box sa baba na pwede nating, tama ba? 3 ba yung nandun? Kung hindi man, meron pa akong isang styro dito eh. Pero ayun, tatrabahuin natin yan, and sooner or later, i-rearrange din natin yung mga setup natin dito. Okay, so yun lang naman, quick update lang naman yun. Tapos ito, ganda rin ng tubo ng ating bell pepper. And tinitingnan ko rin kung may mga damage sila. Wala naman. So sana na contain na natin yung problem ng trips dito sa side na to. So kaya importante yung daily monitoring
sa mga halaman para makita natin kung may damage ba. Lalo na yung thrips, sobrang liliit nung insekto na yon. Yan, buti may mga gagamba. Hopefully yung gagamba ang tumutulong sa atin. Ayan, ito naman yung mga ganyang problem. Maliban dun sa pinutol kong dahon, ibon. Ibon naman yung naging issue natin dyan. So, dito kasi sa may siksik eh. Kaya, yan. Okay, so yun lang naman ang update natin ngayon. And ito yung tanglad natin na seedlings. So, pwede siguro magbenta na rin tayo ng seedlings kahit magkano ba yan? 10, 15 pesos? Depende. Pero, yun nga. Hindi na rin kasi natin tayong itanim lahat. At marami na akong na itanim doon. Nagbago na rin tayo ng konting setup lang, in-adjust natin. Yung dating lalagyan natin ng compost sana, ay tinanggal natin para lagyan ulit ng tanglad na lang. Kasi yung dami nga nating seedling. So hopefully, maging okay yon. Tas dadagdag pa tayo. May mga lupa pa naman tayo dito nga asikasuhin eh. Pero at the same time, aasikasuhin din natin yung pagtatanim natin ng pecha and mostasa. So makikita nyo yun sa indoor nursery natin. I-maximize natin yon. So yung isang 120 heads na seedling tray, dalawang ganon, tapos yung sobra is gagawin natin ng pecha and mostasa. Tapos trabahuhin na natin. So hindi ko pa nauubos lahat ng tanglad dito, pero ito parang yun, hindi ako makahabol sa dapat itanim. Pero anyway, tuloy-tuloy pa rin naman yung progress natin dito, and hopefully ito pala. Ito na yung last last batch. May customer kasi tayo na order ng 6, tapos baka i-offer ko na lang tong iba. Bahala na. Pero pwede naman yung personal na rin din kasi para ma-enjoy ko rin naman yung lettuce. Meron na rin naman ako mga nakain, pero at least diba, may reward ka sa sarili mo. Anyway, yun lang. At hopefully magtuloy-tuloy itong magandang progress. Mabagal man siya, pero unti-unti naman tayong nag-i-improve. So hopefully maging okay din to hanggang hindi pa sila nauubos ng trips o kaya ng ibon itong ating bell pepper. Ano yan? California Wonder. Tapos yung itatanim natin doon na pipino ay katulad ng dati is Jackson 27. So may mga pa unti-unting mga butterfly. Pero hindi naman sila yung butterfly yata na nagkuuod. Yan. And that's it. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye.